Record oil price hikes are looming in the next few weeks amid rising tensions in the Middle East. And for the details, nako, Gerard de la Peña, break it to us gently. Although narinig ko na yung dagdag at masakit talaga sa banks kahit wala akong banks. Gerard, mga magkano in-expect natin na dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo? Nako Lord, sorry hindi ito gentle ha. At kanina merong nagkwento sa atin na industry source na later on kinonfirm din naman ng Department of Energy sa Senado. Nako ha, ito kapit po tayo ng matindi ha. As we speak, based on the trading from Monday to last night, ay 20 pesos ang pwedeng i-increase ng presyo ng diesel. At ang gasolina naman ay posibleng 10 pesos yung idagdag. Pero ito ha, konting disclaimer lang kasi ang DOE, hindi pa sila nagbibigay talaga ng announcement kasi pwede pang may mangyari na changes doon sa presyohan natin mula ngayon hanggang itong weekend. But just the same, ang magiging basehan daw talaga ng DOE sa ipapatupad na mga oil price hikes for next week ay yung lalabas tomorrow morning. So, assuming na magkaroon ng konting rollback ay iyon yung ipapatupad natin. Now, bakit ayaw din mag-announce pa ng DOE? Kasi pumayag naman daw yung karamihan, at least yung majority ng mga oil companies natin na magpatupad ng staggered oil price hike starting next week. So, yun nga lang, Lord, kung gaano karaming increments or installments itong gagawin ng oil price hikes. Hindi pa dine-reveal sa atin ng DOE at ng mga oil industry players. But yun nga, just the same, kung ano man yung assuming na 20 pesos nga ay hindi buong 20 pesos yung mararamdaman ng mga motorista kapag sila ay nagpakarga ng crudo next week. Yung, 30 pesos pala, no? Oo. Mas malaki. Pero kasi yung example kanina, GDP, di ba parang dalawa lang kung 9 na piso daw next week, tapos yung kabilang 9 na piso ay sa susunod na linggo naman. Pero okay, ano ba yung austerity measures na that are they're looking to implement or are being implemented right now? Di ba pinag-uusapan yung pagbabawas ng air conditioning, yung pagbabawas ng pasok, work from home na lang ba? Ano-ano ba yung mga yan? Alam mo, to be fair naman sa DOE, meron na palang policy in place, at least sa mga government offices, para sa pagtitipid ng kuryente, pagtitipid ng fuel. Kung mapapansin nyo doon sa ibang government offices, pag tanghali, patay yung ilaw or itinataas yung temperature ng aircon. Tapos ganoon din, meron silang marching orders dun sa mga motor pool ng mga agencies na huwag rarat-rat, huwag haharurot sa kalsada, huwag magsa-sudden brake, dapat laging preventive maintenance yung mga sasakyan, dapat tama yung tire pressure. So may mga systems in place naman, but ang panawagan ng DOE sa mga government offices sana mas paigtingin pa itong mga measures na ito para nga mas makatipid tayo. At to be fair din sa DOE dahil sa measures na ito, kinukwento sa atin ng DOE nung 2 days ago, ang sabi nila itong mga measures na ito ay nakakatipid tayo ng 1 million liters of diesel and gasoline a year. Tapos meron ding estimates na parang sa kuryente pa lang nakakatipid daw sila ng about 500 million pesos worth of electricity sa kanilang bill. Ganon din sa mga pribadong motorista, dapat daw ay sundin natin itong mga measures na ito para makatipid tayo sa consumption natin. Kanina meron tayong mga na-interview mga jeepney driver, ang sinasabi nila kapag sila ay nakapila, kung dati na bukas lagi yung kanilang makina, ngayon papatay muna. Tapos yung ibang mga tricycle driver, sinasabi nila, hindi na sila umiikot doon sa mga pwede nilang ikutan. Pumipila na lamang sila. Kaysa nga naman magsayang sila ng gasolina sa kakaikot, hindi rin naman daw talaga ganun karami yung mga pasahero this past few days. GDP, sabi ni Senate President Tito Soto, akala natin, meron parang at least 3 buwan na buffer stock. Ano ba to? Nakain na ba yung na yon, yung supply na yon? Ito ka-clarify ko lang, based dun sa information na nakuha natin sa DOE, it's not really 3 months yung ating buffer stock. Ang sinasabi ng industry players, we have sufficient supply at least until middle of April. So hanggang April 15 yan. Ang minimum lang na required ang mga oil companies ay dapat 15 days. So medyo malaki yung buffer natin.
Ngayon yung DOE, meron silang sinasabi na just to be sure, kasi ngayon medyo nagkakaipitan ng supply sa world market like yung China. Sinabi nila, hindi muna sila mag-export tapos yung mga existing contract sila baka hindi na rin nila i-honor dahil nga medyo napapapraning din siguro yung China dahil sa supply. Ngayon itong DOE, through the PNOC, pinag-aaralan nila yung possibility na yung PNOC yung magpo-procure ng oil natin just to be sure. Although sabi ng private sector, kaya naman daw nila ito at soon ay sisimulan na rin nila o siguro ngayon nagsisimula na yung procurement nila para mapahaba itong supply natin, itong buffer stock natin beyond April 15. Oo, ang hirap niyan, GDP, no? So, kunyari, hindi natin narinig na posibleng 20 pesos yung idadagdag. Pero, ang radikal nito kasi sunod-sunod na yung taas eh. Tapos ito yung talon talaga niya. So, magkakaalaman bukas kung paano yung magiging pagka-utay-utay GDP, no? Palinaw lang. Tama yan, most likely tomorrow yan kasi bukas nga ilalabas ng DOE. Hopefully, itong in-expect natin ng oil price hikes. At yung pati maging sistema kung paano yung pagkakautay-utay, sana nga i-reveal na rin kaagad para makapaghanda yung mga motorista natin. Right now nga, Lourdes, dito sa kinatatayuan ko na gas station dito sa Pasay, ang kinukwento sa atin ng mga gasoline boy dito, medyo kahit matumal supposedly ngayong oras na ito, Friday ng katanghalian, hindi nauubusan ng mga nagpapagas dito at karamihan sa kanila ay nagpapa-full tank na in anticipation of higher fuel prices starting next week. Oo, baka parang sa Marks and Spencer lang yan. Yung inanunsyo'd magsasarado, Tapos, kaya nagbilihan yung mga oo. tao. Yung pala, hindi pala. Oo. Pero okay, GDP, ano yung status naman dun sa proposal? Kasi 'di ba may proposal to suspend the excise tax, pero yung unang lumabas kasi parang ang sinasabi, yan daw ay tama ba iintayin pa na dapat ay mag $80 per barrel daw? Ano bang lagay niyan ngayon? Oh, good question. Ito lilinawin natin. Yung hinihintay na mag $80 per barrel, yan yung may kinalaman naman yan sa policy ng pagre-release ng subsidies para doon sa ating mga public transport sector. Kailangan 30 calendar days na ang average mo ay at least $80 per barrel bago ka makapag-release ng 2.5 billion pesos worth of fuel subsidies. Now, yung sa excise tax naman, ang dami nating policies, iba't iba sila. Na doon naman sa excise tax natin, ako medyo mabigat ito, kasi batas ito, hindi ito pwedeng basta-basta masuspend. So ngayon, ang narinig ko na pinag-aaralan nila is to give the President emergency powers para nga isuspend muna itong excise tax on fuel kasi medyo malaki rin if I'm not mistaken it's 6 pesos per liter sa diesel, that's on top of 12% VAT na ibinabayad natin. So parang ang dami-dami na nating taxes na ibinabayad kaya napakamahal din ang pump price ng fuel natin. So hopefully ay kung matutuloy nga ito sana nga ay magkaroon ng emergency powers ang Malacanang to suspend this tax. Oo. Pag may nagkaroon na ba ng computation sakali GDP kung major ba yung bawas doon sa napipintong 20 plus pesos na increment na dagdag? Sorry, pakiulit. May Kung dumang sakaling eroplano nagkaroon ng suspension ng paniningil ng excise tax, may projection ba sila kung ito'y mabababaan pa at mga magkano kaya? Wala pa ako nakitang computation kasi medyo complicated siya. Right now, kung kunyari bumili ka ng 100 pesos worth of fuel magbabayad ka ng additional 12 pesos because of VAT. Tapos kung ilang litro man 'yon, so right now ay halos siguro ang 100 pesos ay more or less 2 liters or less than 2 liters 'yan. So that's sabihin na nating 2 liters 'yan. So that's additional 12 pesos. So 124 pesos. So ang mababawas din dun sa babayaran ng isang nagpakarga ng diesel ay at least 12 pesos din. Alam natin, mas mahal na yung diesel ngayon. Oo, sobrang taas Kesa na gasolina. Nako. Of course, mangyayari ito. Come hell or high water, tuloy na sa Martes may increase. GDP. Oo, mukhang gano'n na nga kasi yung mga nakakausap nating industry insiders ngayon lang daw sila nakakita ng ganito kabilis na pag-akyat ng presyo ng natin ng oil natin sa global market na
Parang last week nasa around $60 per barrel tayo or about $70 per barrel. Ngayon daw ang mean of flat Singapore natin ay nasa $150 per barrel natin. So imagine mo, ang talon niya ay mula nasa $60 or $70, ngayon nasa $150 na siya. So mukhang hindi na talaga maiiwasan yung increase natin next week. And to top that itong ganitong projections, nagtaas din daw kasi talaga ng presyo yung shipping cost. Kasi dahil nga sinara yung Strait of Hormuz. So, problema pa yung shipping natin. Okay, so pero... So, mukhang hindi talaga siya mabawasan. Okay, so kung magtuloy-tuloy nga itong tensyon sa Middle East, ano ba yung napaproject nila? How high could local fuel prices potentially go in the coming weeks pa ulit? Kasi kanina alam ko binabanggit nila na at one point, umabot na rin hanggang 90 pesos at mas quote-unquote matindi or malala daw yung nangyayari pa ngayon. Tama. That was June 2022 nang umabot tayo ng 90. May nakuha rin tayong report sa Boracay nga umaabot pa ng 100 pesos yung kada litro ng diesel natin. Ngayon ang sinasabi ng industry players natin, hindi malayong mangyari ulit yung 90. But kung higher than that, that remains to be seen. Grabe. Nangihina ako, inisip ko pa lang. Okay, so maraming salamat. May tanong ka ba kay Gerard de la Peña? Nais Handa ko na ba? Pasamain pa ang damdamin Hindi, natin? tanong ko, ready na ba yung legs mo? Mukhang lahat tayo maglalakad na, papasok ng trabaho. Alright. Or EV ang EV. kasagutan. Yun nga lang, pambayad sa EV Ayun, ang problema sa natin. pa-problema. Alright. Maraming salamat ang sa ating News 5 correspondent, Gerard de la Peña. Thank you, GDP.